Naramay ka sa pagsulong ng ating inang bayan. Bawat tahanay may liwanag sa pag-ibig mong laan. Walang talo, laging wagi ka. Noong 1991 ang parabang nagngangalit ang kalikasan. Nagluwa ng lava, kumalat ang lahar at nalukop ng maitim na usok ang kalangitan. Ito ang pagsabog ng bulkang Pinatubo. Marami ang napinsala, nasugatan, nagbuwis ng buhay at nawala. Isang di malilimutang sakuna na pinagdaanan ng mga naninirahan sa gitnang Luzon at mga karatig na lugar. Ito rin ang sumubok sa kanilang pagiging alerto at alisto. Marami ring sumibol na bayani. At isa rito ay si Binibining Adelina Apostol. Sa kanyang kanlungan, ipinakita niyang pagiging alerto at alistong may halong pagkalinga at pagmamahal. Higit sa kahulugan ng isang buhay ang tinatawag na tahanan. Ito ang ating comfort zone lalo na sa mga kabataan. Dito sila hinuhubog ng pagmamahal at pagkalinga. Sa tahanan natin nararamdaman ang seguridad at dito unti-unting nabubuo ang ating mga pangarap. Subalit paano na lang kung sa loob mismo ng ating tahanan, mararanasan natin ang mga pang-aabuso, pasakit at kawalan ng importansya. Itong ilan sa mga kadahilanan kung bakit patuloy na dadagdagan ang bilang ng mga batang lansangan. Idagdag pa natin ang bilang ng mga batang inaabandona ng kanilang magulang. Sa kanilang mundo, umiikot ang buhay ng ating panauhin ngayong gabi. Samahan ninyo ako sa pagsilip sa isa na namang makulay na buhay ng proud adopted daughter ng Region 3, si Binibining Adelina Apostol. Ating alamin kung paano siya inihatid ng kapalaran mula sa Kabisayaan patungo dito sa Central Luzon. After my graduation sa college sa Manila Centro Escolar University, nag-apply ako sa Central Office ng Department of Social Welfare and Development at nagkataon na yung na-meet ko doon ay yung aking professor sa college. Sabi niya, doon ka muna mag-apply sa Region 3, doon kita ipadala. At gusto ko doon ka matrain kasi nga ang sabi niya, magagaling daw ang director dito sa Region 3. Sabi niya, matrain ka doon. So, ako naman sumunod dahil sabi ko, hindi pa naman ako nagbo-board exam at magbo-board exam pa ako. Pero ang pangarap ko talaga, doon ako mag-serve sa amin. So, sige, sabi ko, dito na lang ako mag-apply. At natanggap naman ako. Every year, nagpa-plan akong lumipat sa amin. Eh, hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Pagkatapos makamit ang titulong Bachelor of Science in Social Work noong 1978 sa Centro Escolar University, agad nang nakahanap ng employment si Adelina. At dahil nga sa siya'y tubong Visayas, hinangad niyang makabalik sa kanilang lugar upang mapaglingkuran ang kanyang mga kaprobinsya. Subalit, ano kaya ang nagpanatili sa kanya at magpahanggang sa ngayon ay nasa gitnang Luzon pa rin siya? Siguro dahil mukhang challenging ba yung trabaho, lalong-lalo na sa Olongapo noon. Nakita ko naman doon, nagsaserve pa rin ako ng mayroon din mga taga-Visayas kasi karamihan taga-Visayas yung mga tinutulungan namin doon. So sabi ko, marami din pala dito mga kababayan ko, kaya parang nawili na akong dito mag-serve at nag-i-enjoy din ako dahil madami akong natutulungan. Kasi nung kinuha ko ang social work, ang plan ko is magmadre ako kung bakit ko kinuha yung social work. So, nung
Nung habang nag-aaral ako, ang pangarap ko ay talagang sa Department of Social Welfare and Development ako magtatrabaho dahil mukhang nakikita ko kasi ito yung ahensya na babad doon sa mga nangangailangan ng tulong. Pero at the same time, sabi ko kung hindi naman ako sa DSWD, siyempre pa mga madre, private organization. Dahil ang plan ko nga is magmadre. Yung pangarap ko noon tumutugtog at kumakanta ako doon sa simbahan. At nakikita ko rin pag pumunta sa mga mahihirap na lugar, nakikita ko rin yung mga madre doon. Hindi man naging madre si Adelina, hindi pa rin nahadlangan ng kanyang nais na makapaglingkod sa kapwa. Naiintindihan niya ang kalagayan ng mga nangangailangan, lalo na ang mga mahihirap, sapagkat siya rin ay nakaranas ng kahirapan sa kanyang pagkabata. Lumakay ako sa isang mahirap na lugar kasi sa Antique, yung rural area talaga yon. Mahirap lang kami kasi kami, nabubuhay lang kami. Ang mga magulang ko, may farm lang kami, yun ang nagpapaaral sa amin. Yung aming income, yung income ng magulang ko, yun yung nagpapaaral sa amin. 5 kaming magkakapatid, ako yung panganay. Yung pangalawa, Deputy Ombudsman, sa Ombudsman siya, pero ang pamilya niya dito sa Manila, dito rin siya nag-start Tapos na-assign lang siya sa Visayas na overall deputy. Tapos yung pangatlo ay teacher sa high school sa Antique. At ang pang-apat, social worker dito sa Olongapo din, sa social welfare. At ang pang-5 namin bunso, yun yung businessman na meron siyang advertising company sa Manila. So, okay na kami lahat. Naiahon ni na Adelina at ng kanyang mga kapatid ang mga sarili sa kahirapan. Sila ng lahat ay halos nakatuon ang propesyon sa paglilingkod sa kapwa. Para kay Adelina, ito na ang katuparan ng kanyang pangarap. Kanya ring buong pusong tinanggap ang pagiging single blessed o ang single blessedness at itinuon ang halos lahat ng oras sa kanyang propesyon at bokasyon. Siguro, siguro will ng Panginoon dahil siyempre may desire ka rin sa puso mo, kaya lang namili ako sa trabaho. Pero patuloy pa rin akong nagsiserve sa Panginoon. Wala man ako doon sa kumbento, pero yung buhay ko ay inaalay ko rin sa mga talagang makakatulong. Hindi lang doon sa material na bagay, pero yung spiritual aspect, nakapag-share din ako ng blessings ng Panginoon. Yung mga tao kailangan din ay magtiwala sa Diyos. Sa pagtupad sa kanyang bokasyon, isang insidente ang sumubok sa katatagan ni Adelina. Nagdulot ito ng trauma, subalit napukaw naman ang kanyang tunay na pagmamalasakit sa mga batang sinalba. At ito ang masanaig sa kanyang puso at isipan. Dito niya ipinamalas ang kanyang pagiging alerto at alisto, gayon din ang kahandaan at hindi pag-iwan sa humigit kumulang 100 batang kanyang kinakalinga at iniligtas. Pinaka-worst siguro yung naranasan ko at masasabi ko nga, second life ko na ngayon. Second life kasi nung nasa Olongapo ako yung head social worker ng isang center, Lingap Center, kung saan that time during the Pinatubo, mayroon kaming batang inalagaan na
more than 90 children, no? Street children, abandoned, neglected, at sexually abused and physically abused children. Sa Olonga po yan. At nung karoon ng pinatubo, nagiba yung building namin. Yung nag-collapse yung yung kitchen at saka garahe, na muntik lang kami lahat matabunan. Pagkataon lang na tinawag ko yung mga bata, "Hali kayo, mag-pray tayo." Tamang-tama ng paglabas namin ganyan, biglang bumagsak flat yung kusina na yon kung saan kami, that time madilim nagluluto kami. At ang mga staff ay wala dahil sabi ko, bakit madilim na kaagad? Punta kayo na malingke yung mga house parent. Ako yung naiwan at biglang natabunan nga yung isang part ng building namin. At mabuti na lang, lumabas kami doon. Kung hindi, na-trap kami at nawala kami lahat. Kaya ang sabi ko nga, second life na, kasi parang talagang napaka-traumatic yung dinaanan namin noon. Kahit nga ngayon, sabi ko, hindi pa yata ako doon, kasi minsan pag naikwento ko yun, naiyak pa rin ako doon sa nangyari. Dahil kung wala siguro ang Panginoon, natabunan kami ng building. Ang nangyari, di ba naglalaglagan yung mga buhangin. Nanonood kami sa bintana, tapos may mga nasusunog. Siguro dahil nga sa oo. Tapos bigla kong naisip, kayo, mag-pray tayo, punta tayo doon sa Salas. Pagpunta namin doon, pagtalikod ng isang bata, ganun, biglang flat, hindi namin alam, punong-puno pala ng buhangin yung bubong. Talagang natabunan lahat yung aming pagkain, lahat yun, lahat mga damit. Walang namatay sa mga bata. Kaya yun yung, tapos yung uga ng uga, yung, di ba, nakahawak lang kaming ganyan. Mahawak kami sa may pintuan. Ako doon, lahat ng mga bata niya nakahawak sa akin. Sama-sama, makanta na lang kami, "In the name of Jesus." Sabi namin, we have the victory. At talagang papasalamat din kami sa Panginoon. Ang tagal, di ba? Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy, magdamag. Ganon nangyari. Hindi lang naging alerto at alisto si Adelina. Taas noon niyang pwedeng ipagsigawan ang mga katagang, "Narito kasama niyo. Kahit kailan, hinding-hindi mang-iiwan." Hindi kami ni-rescue, kundi kasi lahat affected noon Paano ka marirescue? Lahat affected. So, basta pagising namin ng umaga, yung mga malalaking bata, umakit sa bubong. Tapos tinanggalan ng buhangin. Lahat kami lang din ang bumangon sa sarili namin kasi wala na kaming mahinga ng tulong noon. Lahat ng Olonga po kasi noon, devastated Pagdating dito sa region, giba rin ang aming regional office, lahat ng aming mga facility. So, wala ka nang mahinga ng tulong, kundi ang tulong lang na namin doon sa local, pagdating sa tubig, pagkain, lahat. Nagbuhos naman yung tulong, may mga dumadating. Tumawag ako sa radio station, may nagpadala ng tubig, may nagpadala ng pagkain. Sino nga ba ang mga hinahandugan ni Adelina ng kanyang oras? Paano at bakit sila napunta sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development? Nag-start akong mapunta sa DSWD nung 8 years old ako, probably yung edad ko. Before kasi, doon sa Olongapo City, ang senaryo kasi doon noon is yung marami pa yung andun pa yung mga Amerikano, yung base naval ng Amerikano. So, yung magulang ko, doon talaga nakatira, nag-met yung father ko sa Pero nung I was 1 year old, namatay yung tatay ko, so doon na nagkaroon ng problema. So, pinilit kaming sikapin ng mother ko, kanya lang. Nung nasa 7 years old na ako noon,
nagkasakit yung mother ko ng cervical cancer. So, sa kasamaang palad, kinuwarisan ng ating pong may kapal. So, nung simula noon, kami magkakapatid, bali 7 kami magkakapatid, nagkahiwa-hiwalay kami noon. Kinuha kami ng iba't ibang tiyahin namin. So, ako naman ay medyo nalibang noon yung panahon na yon dahil maraming mga video games doon sa along di Magsaysay. So, mahilig ako doon sa mamasyal doon sa video games. So, sa kalaunan, dahil maraming mga street children doon, bali napasama ako doon at naging mga kalaro ko na rin yung mga street children. So, sooner or later, napuna ko na lang na nandun, isa na ako sa kanila na naging street children na rin dahil wala naman nagkikare sa akin ng panahon na yun dahil hindi man, yung mga tiyahin ko hindi man ako hinahanap or ano. So, napasama ako sa kanila doon sa sa Magsaysay. At kung saan sila natutulog, doon sa kalye. Tapos kung mangangariton sila, namumulot ng mga basuran, so napasama na rin ako doon. So until such time na merong bagansa nung panahon na yon, hinuhuli kami ng mga pulis. So yung panahon na yun, nahuli ako, palabas-pasok din ako sa kulungan dahil may bagansa nga. So doon sa kulungan kasi, wala pang batas noon sa mga kabataan. So kasalukuyan pa lang sinusulong ng ating gobyerno yung pagpapasa ng mga batas para doon sa mga karapatan ng mga bata. So doon walang separate cell for minor. So ang meron doon talagang sama-sama, mabababae, mapalalaki, mga baliw sa isang cell lang. So doon ko naranasan na mabugbog ng pulis, mabugbog ng mga preso rin na kasamahan doon. Kumbaga totally abuse. So, at the age of 8 years old, yung time na yon na talagang nakita ko rin yung mga kasama ko mga bata na kawawa rin sila, na na-abuse. So, until such time na dumating yung DSWD, so sa katauhan po ni Ma'am Lina Apostol, so from time to time, kinukuha po nila kami sa kulungan sa mga pulis. So, siyempre para matulungan na rin po kami at take away doon sa mga talagang mga kriminal na nakasama namin sa kulungan. So kanya lang yung time na yon hindi pa gaanong establish yung mga institution kagaya ng Lingap Center or Home for Girls or kung ano man yung institution ngayon ng DSWD. Yung institution noon is drop-in center. So ang pangalan noon, Benigno Aquino Drop-in Center. So yon pwede lang doon kasi matulog yung bata na street children. Tapos, pwede rin kumain, kaya lang, pinuprovide nila doon dahil wala pang talagang totally budget ang gobyerno noon. So, merong counterpart din kami. So, bali isang parang soup house lang siya na merong isang mangkok na sopas. Bibili namin yun ng piso. So, ganun lang po ang kalagayan noon. Kaya, hindi rin kami masisi ng noon na on and off kami sa street. Siyempre, we have to find out yung para sa aming food. So, kaya kung titingnan nyo, minsan, pinupulot nila kami sa kalye, andun ako sa kariton. So, pupuntahan nila kami nila Ma'am Lina, ng mga other social worker, saka staff ng institution na nandun kami. So, until such time na dahil kay Madam Adelina Apostol po, yun, yung nabuo yung pangarap ko, unti-unti, tinulungan ako makapag-aral. So, pinagsikapan ko po yun na mag-aral simula elementary. Maging high school ako, tapos nakuha akong scholar sa Columban noon. Nakapag-aral ako sa private, Columban College. So, until sa time din na high school graduate na ako noon, doon sa center kasi meron lang, after ng graduate ng high school, kailangan ng maging independent living. So, lumabas ako noon, pero tinulungan pa rin nila ako na makapasok sa college. Yung sa college na yun, merong isang, yung Columban College na magtatrabaho ka sa school, pero libre ka na sa tuition fee. At the same time, may allowance kang konti, 150 kada month. So yun yung talagang ginamit ko lang na para makatulong. So nung pag-graduate na ako noon, kinuha nila ako in-employ ako sa DSWD Lingap Center, institution na yun, time na yun.
na maging house parent. Nagpapasalamat ako sa DSWD dahil lahat-lahat ay utang ko sa gobyerno, sa DSWD, unang-una na. At siyempre kay Ma'am Lina at sa lahat ng staff po ng DSWD Lingap Center. Ito yung mga batang kinuha mo sa streets. Ito yung mga batang kinukuha namin sa hagdanan ng paggabi, sa hagdanan ng mga clubs, sa ilalim ng tulay. Kinukuha namin yan, dinadala namin sa center. Tapos pinapaliguan, pinagtsatsagaan namin yun para matulungan at nagsasampa kami ng mga cases against doon sa perpetrator. Dahil sa mga cases, ang dami kasing mga abuses noon. Wagi ka. Sa kasalukuyang henerasyon kung saan tumataas ang antas ang ating kamalayan sa pang-aabuso at pakikipaglaban sa karapatang pantao, isang parikala na patuloy pa ring lumalaganap ang iba't ibang uri ng pang-aabuso. Child abuse, sexual abuse, violence against women at iba't ibang kaparehong pang-aabuso. Si Adelina ay isa lamang sa iilang nagsusumikap ipatupad ang hangarin ng ahensyang kinabibilangan upang malabanan ang dumaraming bilang ng pang-aabuso sa bansa. At dahil nga halos lahat ng pang-aabuso ay nagsisimula sa loob ng tahanan, sa kasalukuyan sinisikap ng kanyang pamunuan na maipatupad ang kanilang iba't ibang programa na makakatulong hindi lang sa kamulatan ng bawat miyembro ng komunidad, kundi maging sa kanilang antas ekonomiya. Sa Region 3, ang pinakamaraming cases halos nandiyan pa rin ang cases of trafficking, di ba? Yung mga abuse, nandiyan pa rin yung battered women. Yung ngayon kasi mayroon tayong damiya na nandiyan pa rin yung mga suspected victims of trafficking. Sa ngayon, siyempre yung pinakabago naming project ngayon, yung Pantawid Pamilya Filipino Program. Ito na yung dumadami na kasi yung mga beneficiaries din. So it's a challenge also for us na paano mapaganda ang pag-implement, maging effective doon sa ating poorest of the poor. Sa 31 municipalities, 13 cities, at 13 cities and 31 municipalities. Ang DSWD Region 3 sa pamumuno ni Adelina ay patuloy ang pagiging alerto at alisto sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Walang pinipiling oras at panahon. Talagang for 2 weeks na halos
halos walang tulog din ang staff, no? Lalong-lalo na yung mga naka-assign sa probinsya at dito sa regional office, maihanda lang ang mga pangangailangan ng ating mga mamamayan na naapektuhan, no? Dito sa regional office sa ngayon, paspas yung aming repacking at isang malaking pasasalamat sa aming partners sa military, no, sa PNP, sa Air Force, sa NOLCOM, na sila talaga ang tumutulong doon sa repacking as well as yung mga trucks na nagde-deliver ng goods sa bawat area, especially in Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, and Bataan. Yung mga hindi passable na areas ay sila yung katulong namin para maihatid yung mga goods na kailangan ng mga biktima. At in terms of security, no, sa ngayon nga may nag-provide na ang World Food ng isang malaking bodega para sa goods kasi punong-puno na rin dito yung opisina, halos wala na kaming madaanan, no, sa mga goods na nire-repack. And aside sa mga goods na nire-repack dito sa region, hindi namin din kasi kayang talagang mabigyan lahat, no, dahil sa bilisan na distribution ng relief. So, ang central office ay nag-augment sa amin ng food packs. So, ay hindi lang dito sa regional office nagre-repack, kundi doon sa central office, doon sa aming warehouse. No? So, every day, nagdi-deliver din ng mga food packs. At today, ay may dedalhin dito sa amin ngayon na 18,000 food packs para sa pangangailangan. Number 1 is ang Pampanga ngayon kasi ito pa yung talagang hindi na bumababa yung tubig at marami pa rin tayong mga kababayan na nagugutom, especially doon sa coastal area. So, ngayong araw na to, ang direksyon namin ngayon is Makabebe, Masantol, San Simon, no, at sa ibang lugar pa na kailangan pa nila ang tulong ng Department of Social Welfare and Development. Paggabi, kasama ko yung mga partners, non-government organizations, mga concerned citizens. Nagpupunta kami sa ilalim ng tulay, clubs, kasi that time, di ba, may mga Americans pa. Tapos pag dumating yung barko, maraming pumupunta mga, coming from Manila, coming from ibang surrounding, municipalities para pumunta sa Olongapo. At yan yung mga batang, di ba, nagpipickpockets or namamalimos, na natutulong sila sa mga hagdanan ng clubs. Pero karamihan pa rin dyan ay abandon. Si Director Apostol, isang kawani ng pamahalaan natin yan na anumang oras, anumang sandali, anumang araw, ay handa mo siyang lapitan. Handa siyang tumulong, no, kung mayroong pangangailangan. So, laging on the go siya. At siya isang taong hindi ka mahihiyang lapitan. Ano man ang pangangailangan mo, laging handang makinig yan, handang bigyan ka ng tulong, at handa kang i-refer doon sa mga taong nararapat na makatulong doon sa kanyang pangangailangan o sa kung sino man yung humihingi ng tulong. So, isang tao na very low profile na kahit nasaan yan, pwede mo siyang lapitan, anumang oras, anumang sandali, kahit saang lugar. Kahit na nasa conference siya, pwede namin tawagan yan para bigyan ng solusyon, o kung mayroon mang kailangan na dapat bigyan ng desisyon, solusyon, ay lagi namin natatawagan yan anumang oras, anumang sandali. Kahit yan ay holiday, walang araw, 7/24, talagang anytime yan, wala kami pwede siyang tawagan. Lagi siyang handang magbigay naman ng pag-aksyon doon sa mga tulong na dapat nating bigay. At alisto siya at alerto para itong ating mga taong dapat tulungan ay talagang mabigay ang tulong sa oras na dapat ibigay. Talagang anumang oras, handa siya. Alisto siya. Alerto sa pagtulong sa ating mamamayan. Kami po yung sa God's Love for the Indigent Ministry or kilala
na tumutulong para sa mga badyaw, na kung saan ay tinuring namin si Director Adelina Apostol bilang nanay ng mga badyaw. Kasi sa tuwing may mga problema kami at mga situation tungkol sa badyaw, kagad namin siyang tinatawagan. At naroon naman ang opisina niya at siya mismo pumupunta doon sa lugar para samahan kami at tulong. Ako personal, no, sa life ko, blessing siya sa akin kasi although talagang napakarami niya experience sa field at sa pagtulong, yung pusong masasabi mo na hindi siya namimili ng mga taong tutulungan. At naroon yung palagi niyang sinasabi, may layunin kasi ang Diyos eh. Sabi niya gano'n. At maipagmamalaki ko siya bilang isang director dito sa DSWD Region 3 kasi magaan yung loob niya sa pagtulong. At hindi ko siya nakitang nagagalit Hindi alam pa ako eksenang nakitang nagalit siya. More on, naroon yung naiintindihan niya yung iba't ibang sitwasyon. At ang dami niyang natulungan na badyaw dito sa amin. At bukas palagi ang opisina sa tuwing may mga ini-endorse kami rito sa office niya. Talagang saludo kami sa kanya, sa kanyang kabutihan. At talagang waging-wagi siya sa amin. Personally, as a social worker and as a head, ay talagang nandun na lagi sa amin yun ang readiness namin in times of disaster. So alam namin yan, 24 hours duty at nagkakaroon din kami ng aming quick response team dito sa regional office as well as sa bawat probinsya. May mga members kami doon na pag malakas na yung ulan ay naka-ready na kaagad dyan, naka-duty na kaagad. Wagi ka, wagi ka. Sa salaysay ni Adelina, maliwanag na ang DSWD ay hindi lang kanlungan ng mga batang biktima ng mapait na kapalaran. Alerto at alisto rin ito sa pagsagip sa mga naaabusong kababaihan. Kaya mayroon ang Region 3, mayroon tayong home for abused women and children na nandito ngayon sa Magalang. Mga unwed mothers, mga battered wives, or disadvantaged women, mga victims of trafficking, yung mga na-rescue namin sa clubs, na-rescue namin sa mga bahay na binubugbog ng asawa. Nakipag-coordinate kami sa regions, DSWD, and to locate yung mga relatives ng kliyente at kung ready sila sa pagbalik ng mga kababaihan or mga women na victims of trafficking or abuse. Aside from counseling, casework services, nire-ready namin sila pagbalik nila sa community. So, andyan yung aming mga livelihood projects. May trainings kami. May mga worker din kami na nagko-conduct. At the same time, meron kaming coordination with TESDA na sila nag-conduct ng training. Meron din kaming mga partners like Rotary International, Rotary Japan, na sila yung nagpa-fund sa ating mga kababaihan pagdating doon sa trainings. Ang mga batang kinakanlong ni Adelina sa ahensya ng DSWD ay parang mga ibong nabalian ng pakpak sa tuwing sila'y unang tumatapak sa center. Dito sila ay tinutulungang pagalingin ang mga ito hanggang sila ay handa ng muling lumipad at pakawalan. Yung mga bata namin sa RSCC and Reception and Study Center, once na na-admit sa center, so magsusulat na kami niyan sa pamilya nila or nilalagay namin sa dyaryo, sa radio, sa TV, kung walang nawawalang bata na nandyan sa amin. Kung wala, i-declare na namin sila abandoned through our DSWD secretary. At pa-declare na abandon,
ready na sila for placement, either for foster care or adoption. Ang foster care lang ay hindi siya permanent, no? Temporarily while waiting for permanent placement. Kasi we believe na although nandyan sila sa center, we believe pa rin na the best place of the child is the family. No? So since na ang dami nila sa center, hindi naman talaga matugunan ang pangangailangan na unlike sa family. So nag-advocate kami for families na would like to be a foster parents to our children. So, pansamantala, nandoon sila, and pag na-trace namin yung pamilya, then that's the time na ibalik kung ready ang pamilya. Kung hindi, yun na ipe-place out na for adoption. Siyempre, number one dyan, yung tinitingnan ng ating social worker, yung capability nila doon sa pag-alaga doon sa bata. Willing ba sila to give the proper love, care, and attention? Because ito yung mga batang na-abandon, na-neglect na, and kailangan talagang mabigyan sila ng tamang pagmamahal at attention. Pagkatapos maihanda ang mga kinakalingang bata at meron ng mga magulang na may kapasidad para maging bagong tagapangalaga, alerto at alisto pa rin kaya ang mga katulad ni Adelina sa pagpapalaya sa mga ito? Siyempre, kami naman as social worker, ay ano naman yan hindi dapat empathy, hindi dapat sympathy, kundi empathy, di ba? At saka yung goal namin is magkaroon ng home talaga yung mga batang ito. Ito talaga yung role namin. Hindi kami malulungkot. Natutuwa nga kami pag merong pamilya na assess namin at willing to adopt the child. Ang greatest fulfillment ko as a social worker, yung makita ko yung aming tinutulungan ay talagang na-improve ang kanilang buhay. Marami na rin kami, ako personally as a social worker, nung nasa center ako, yung mga batang tinulungan namin ay meron na ngayong sa Amerika, merong nang nakatapos ng kanilang pag-aaral, yung napulot lang namin sa lansangan yan, merong naging cum laude sa UP, no, as a successful social worker ngayon. At yung para sa akin naging parang mayaman ako pag nakita ko ang isang tinulungan namin na nakaahon sa kahirapan, nakaahon siya doon sa problema, empowered na siya at kayang-kaya na niyang harapin yung mga problema na dumadaan sa kanyang buhay. Pag mayaman na nga sila, tingin ko mayaman na rin ako Sabi nila, ma'am, mas mayaman na kami sa'yo. Ikaw kasi hindi ka maalis dyan sa Department of Social Welfare. Sabi ko naman, pag umalis ako dyan, di wala nang tutulong, di ba? So, pag nakita ko silang okay yung buhay nila, pakiramdam ko, ay mayaman na ako. Sabi ko nga, ito na nga siguro yung psychic income, di ba? Kasi yun naman yung goal ng pagtatrabaho namin, paano namin sila matulungan at paano ma-uplift ang kanilang living condition. Although, siyempre na ilagaan mo yon, talagang, pero malungkot na masaya dahil ma-place out na siya. Marami kaming mga batang ready for adoption, no? Hindi ko lang mabigay ang statistics ngayon, pero we have 7 centers and institution, yung Reception and Study Center. Dito sa atin kasi sa Pilipino, pagdating doon sa adoption, limited number lang ang talagang gustong mag-adopt. Kasi karamihan naman kasi sa atin, may mga anak. So, piniplace out pa rin natin sa inter-country adoption. Madaming nag-a-apply abroad. Dahil nga hangad ni Adelina ang maayos at normal na buhay para sa mga kanilang mga inalagaan, sinamantala niyang manawagan dito sa ating programa. Sa ating mga kababayan who are willing na gustong mag-adapt, no? Gustong mag-foster sa mga kabataan na naiwan ng magulang, na neglect ng magulang, or na-abuse, no? Kaya nandyan sa aming temporary
center or institution, ay anytime po just contact ang Department of Social Welfare and Development Region 3 at nandiyan kami para i-assess at tulungan kayo kung ano yung mga requirements para makapag-adapt kayo or makapag-foster ng ating mga kabataan na nangangailangan ng pamilya. Marami tayong mga kabataan na nangangailangan ng pamilya. Hindi nga matatawaran ang demosyong inilaan ni Adelina bilang isang social worker. Subalit masakit pa rin sa kanya na masaksihan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga batang na pagdadamutan ng gabay at kalinga. Kaya naman itong kanyang panawagan. Sa mga magulang, sana ay huwag nating pabayaan yung huwag niyong pabayaan yung inyong mga anak at ang mga batang ito ay mayroong angking talino yan, mayroong angking kagalingan at they deserve yung tamang pagmamahal, tamang atensyon at tamang pangangalaga. No? Kasi madami tayong mga kabataan ngayon, marami rin tayong mga kababaihan ngayon na nabibiktima ng mga karahasan at nabibiktima ng pang-abuso. Na naging isa din sa problema ng ating gobyerno. Dahil pag hindi natugunan ang mga pangangailangan ng mga ito na yung mga future parents at mag-create uli ng another problem doon sa kanilang mga anak. Dahil once sa mga batang ito ay naabuso, sila ring ang maging perpetrators later on. Ang mga bata ay mga biyayang galing sa may kapal. Ipinagkatiwala lang sila sa atin upang mabigyan tayo ng pagkakataon na maipakita na kaya nating magmahal, gumabay at magpalaki ng isang mabuting tao. Ang tungkuling pangalagaan ng kapakanan ng mga kabataan ay hindi lamang responsibilidad ng mga katulad ni Adelina Apostol at hindi rin ito solong tungkulin ng ating pamahalaan. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino sa bayan at sa Diyos. Dahil ang kabataang hinuhubog natin sa ngayon ang siya namang huhubog sa mga susunod na henerasyon. Hanggang sa susunod na kwentong wagi, ako po si Sonia Soto, patuloy na maghahandog sa inyo ng mga kwentong tagumpay ng bawat Pinay. Magandang gabi po. Para sa inyong mga tanong, komento o suhestyon, i-type ang CLTV space wagi space ang inyong pangalan at address at mensahe at isend sa mga sumusunod na numero. Wagi would like to thank Jasmine Furnitures. Contact them at 045-893-3035 or 893-3036. Vera's Mavloy Furniture. Visit them at Henson Street, Angeles City. Wagi ka mabaihan, dapat kang tularan sa pagsisikap mo, gumagaan.